Ngunit isang araw ay bigla namang nag-uwi ng babae si tatay sa bahay. Tay, ano to? Sino ang kasama niyo? Bakit kailangan niyong magdala ng kung sino-sinong babae sa bahay? Galit na tanong ko. Hindi kung sino-sinong babae lang siya, Magda. Siya si Nora at siya talaga ang mahal ko. Mahal mo, tay? Ibig sabihin kayo din, pala? O bakit ang nanay mo lang ba ang may karapatan? Wala na ang nanay mo kaya karapatan. Kung isama ang totoong mahal ko. Gulong-gulo ako sa mga sinabi ni tatay. Totoong mahal niya? Naguhuluhan ako, tay. Anong sinasabi niyo na totoong mahal? Huwag ka ng maraming tanong, Magda. Basta dito siya titira mula ngayon. Wala na akong nagawa dahil yon ang desisyon ni tatay. Masamang-masama ang loob ko kaya tinawagan ko si James. Mahal, ayaw ko na dito, gusto ko. Nang umalis sa bahay namin. Hintayin mo ako, mahal, next week uuwi ako at ipagpapaalam kita. Hindi ka naman pwede basta na lang umalis dyan. Sige, mahal, hihintayin kita. Nanatili ako sa bahay at pinakisamahan ang babae ni tatay. Tingin ko naman ay mabait ang babae na yon na si Ate Nora. Yun na lang ang tinawag ko sa kanya, Ate Nora. Hanggang sa isang araw ay kausapin ako nito ng sarilinan. Tungkol daw sa mga bagay na hindi ko pa alam. Doon ko nalaman ang lahat. Sila pala ni tatay ang magkarelasyon noon at dapat ay ikakasal na sila. Pero inakit daw ni nanay si tatay at bumigay ito. Sa makatwid si nanay pala ang unang nanulot. Nono alam niya ayon sa kwento ng mga kapitbahay. Nahuli daw sila nanay at tatay ng mga magulang ni nanay sa akto na may ginagawa sa silid. Kaya napilitan ang tatay na pakasalan si nanay. Dahil sa mga sinabi ni Ate Nora ay naisip kong kaparehas lang din pala ako ni nanay. Inakit ni nanay si tatay at ako naman sinubukan kong akitin si Kuya Boyet. Ang pinagkaiba si Kuya Boyet ay walag sabit at hindi ito bumigay sa pang-aakit ko. Yun ang totoo, Magda, kaya kami ng tatay mo patuloy na nagkaroon ng relasyon. Masakit para sa akin ang nalaman ko. Mamula kasi nang magkaisip ako, ang akala ko ay napakaayos. Ng pamilya namin masaya ang pagsasama nila nanay at tatay. Kabaligtaran pala ang lahat. Sobrang gulo pala at ang dahilan ng lahat ay ang pagnanasa. Libog na hindi nagawang labanan. Naalala tuloy ang mga sinabi ni Kuya Boyet noon. Parang gusto kong magpasalamat sa kanya dahil hindi niya sinamantala ang aking kapusukan. Kahit ako na ang nagbibigay ng motibo ay nagawa niya pa ding magpigil at iwasan ako. Siguro kung nagtagumpay ako noon ay baka mas magulo pa ang nangyari. Nagpatuloy lang ang pagtira ni Ate Nora sa bahay at kahit paano ay nakapag-usap na kami. Hindi naman daw niya gustong tumira sa bahay. Pero si tatay daw ang pumilit sa kanya. Ang totoo, nalilito ako, naguhuluhan. Hindi ko alam kung kanino ako dapat kumampi. Kaninong panig ang dapat kong sang-ayunan? Pare-parehong may mali at pagkakasala. Pinilit ko na lang alisin sa isip ko ang lahat. Tutal at may kanya-kaya ng buhay ang aking mga magulang. Naisip ko din tuloy na mag-asawa na lang. Nangako si James na pagbalik niya ay ipagpapaalam niya ako. E di magsama na lang kami. Wala naman pakiaalam si tatay sa akin noon pa. Isang linggo na lang ay babalik na si James. Excited na ako sa pagdating niya. Excited na sumama sa kanya at iwan na ang magulong sitwasyon sa bahay. Makakalaya na din ako. Ayaw ko pa sanang iwan si tatay, gusto ko pa sana mabuo ang pamilya namin. Pero sa sitwasyon na nakikita ko mukhang malabo na mangyari yun. Kaya mas mabuting iwan ko na lang si tatay. Hanggang sa dumating na nga si James. Nasabik kami sa isa't isa, sa bahay nila kami nagkita. Pagdating ko doon ay may mga nakahanda ng pagkain niluto ni aking Celia. Kumain kayo ng marami, ha? Oho, Aling Celia, na-miss ko po ang masarap niyong luto saad ni James. Ako din, Aling Celia, na-miss ko din. Ang luto niyo. Naku, binola niyo pa ako sagot nito. Busog na busog sa dami at sarap ng mga pagkain. Sa bahay kasi ay bihira ko matikman ang mga ganong pagkain. Kaya sinulit ko na at nagpakabusog ako. At syempre pagkatapos namin kumain ng hapunan ay kami naman ang nagkainan. Sa silid ni James kami nagpahinga. Nagpahinga lang kami sandali. Miss na miss kita, mahal. Ikaw din, mahal. Magkayakap kami at nakahiga sa malambot niyang kama. Ginawaran niya ako ng matamis na halik. Halik na puno ng pagmamahal, init at pananabik. Halik na hindi na namin natiis pa ang kasabikang nadarama. Buong pagmamahal akong inagkin ni James. Pulit ulit at walang kasawaan. Sinulit namin ang buong magdamag at parehas naming pinadama ang pagmamahal sa isa't isa hanggang sa parehas na kaming makatulog sa matinding pagod. Kinabukasan ay sumama siya sa bahay at kinausap si tatay.
Gaya ng ipinangako niya ay ipinagpaalam niya ako na isasama na sa bahay nila at doon na daw ako titira. Inaasahan ko ng papayag si tatay dahil wala din naman itong pakialam. Baka matuwa pa nga siya dahil masusolo na nila ni Ate Nora ang bahay. Kaya lang naman siya hindi pumayag noon na isama ni nanay dahil walang mag-aasikaso sa kanya. Pero ngayon may kasama na siya, alam kong papayag na siya. At yun na nga ang nangyari. Kung yan ang gusto mo Magda, wala naman akong magagawa. Nung araw ding yun ay inayos ko na ang mga gamit ko. Pero hiniling ni tatay na kinabukasan na ako umalis. James, bukas mo na isama si Magda at aalis kasi si Nora ngayon dadalawin ng nanay niya. Walang mag-aasikaso ng pagkain at baon sa umaga. Pakiusap ni tatay kay James. Sige po Mang Robert, babalikan ko na lang siya bukas, sagot ni James at nagpaalam na din itong umuwi. Ginugol ko ang oras sa paglilinis ng bahay, maging silid nila tatay ay nilinis ko. Inayos ko ang mga gamit dahil ayaw kong iwan ng magulo ang bahay. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik o babalik pa ba ako. Hindi na din ako umaasa na mabubuo pa kaming muli. Kailangan ko nang tanggapin na broken family na talaga kami. Napagod ako ng husto sa paglilinis ng bahay. Gabi na wala pa si tatay. Siguro ay napainom na naman. Nakadama na ako ng antok kaya matapos makapagluto, ay naligo na ako at nagpahinga sa aking silid. Habang nakahiga ay muli ko inalala ang mga nakaraang pangyayari sa maliit na silid na iyon. Doon ako lumaki at nagkaisip, at doon na din ako namulat sa kamunduhan. Mula sa nadidinig ko kila nanay at tatay hanggang sa makita ko ng actual. Doon ko din unang pinantasya si Kuya Boyet. At doon din unang lumabas ang dagta ko ng kaligayahan. Doon ako unang inangkin ng mahal kong si James. Pumikit ako habang inaalala ang unang karanasan namin ni James. At bigla ay nadama ako ng pag-iinit. Iyon na ang huling gabi ko sa aking silid. Kaya naman sa huling pagkakataon, ay pinaligaya ko ang aking sarili. Sa huling pagkakataon ay inilabas ko ang dagta ng ligaya sa iiwanan kong silid. Hindi ko alam pero bigla ko na lang ulit naalala ang pagpapantasya ko kay Kuya Boyet. Naalala ko kung paano ko paligayahin ang sarili sa tulong ng imahinasyon ko sa kanya. Nasambit ko pa ang pangalan niya habang dinadama ang sariling katawan. Kuya Boyet, oh Kuya Boyet, sige pa. Ang paulit-ulit kong nasambit habang nakapikit. Parang totoo na naman ang mga pangyayari sa isip ko. Parang kasama ko si Kuya Boyet at pinapaligaya ako. Ngunit bahagya akong nakaamoy ng amoy alak kaya nagtaka ako. Bakit amoy alak? Dumilat ako at nagulat ako nang makita si tatay sa gilid ng higaan at pinagmamasdan ako. Bigla na lang itong dumagaan sa akin nang makitang nakatingin ako. Tay, anong ginagawa niyo? Pagbigyan mo na ako magdasal nito sabay yakap sa akin at bigla akong pinaghahalikan. Tay, wag po maawa po kayo sa akin, anak niyo po ako. Nagmamakaawa ako dito pero bingi na ito. Huwag ka nang magkunwari pa Magda. Katulad ka din ng nanay mo na malandi. Dinig na dinig ko ang pagbigkas mo ng pangalan ni Boyet. Walang hiya talaga yung kumpare ko, ibang klase din. Akalain mong magayuma ang mag-inang. Saad pa nito na, parang nababaliw. Tay, lasing lang po kayo, lumabas na po kayo ng silid ko. Pagmamakaawa ko, lasing ako Magda pero hindi ako bingi. Alam kong pinagnanasaan mo ang kabit ng nanay mong malandi. Parehas lang kayong malandi at iisang lalaki pa talaga ang gusto nyo. Nang pumiglas ako pero malakas si tatay. Wala na ito sa katinuan at nilamon na ng pagnanasa. Pinilit ko pa ding manlaban pero desidido si tatay na magawa ang gusto niya. Isang suntok sa tiyan ang nakapagpahina sa akin ng husto. Hinang-hina na ako at nababaliw na ang tatay ko. Blanko na ang isip ni tatay sa pagmamakaawa ko. Ang nasa isip niya lang ay maangkin ako. Tuluyan na akong nanghina at nagawa ni tatay ang gusto niya. Nawala na din ang ulirat ko at tuluyan nang nawala ng malay. Hindi ko na alam kung ilang beses niyang nagawa sa akin ang kahayupang iyon. Nagising ako kinabukasan na wala na si tatay. Nakabalot ako ng kumot pero wala pa ding saplot. Hayop ka tay! Hayop ka! Paulit-ulit kong sigaw. Maya-maya ay dumating si Ate Nora. Magda, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak at bakit wala kang saplot? Wala akong ibang mapaglabasan ng sama ng loob. Wala si nanay at hindi pa bumabalik si James. Si Ate Nora lang ang nandoon kaya napayakap ako sa kanya at umiyak ng umiyak. Hinayaan lang ako nitong umiyak at hinagod ang likod ko. Nang mahimasmasan ako ay saka ko pinagtapat ang lahat. Hayop yang ama mo?
Hindi ko maaring konsintihin ang ginawa niyang kahayupan. Bahagyang gumaan ang loob ko sa isiping may kakampi pala ako. Na hindi pala kakampihan ni Ate Nora si tatay, kahit mahal niya ito. Pinagbihis ako nito at sinama sa police station para isuplong si tatay. Isinalaysay ko ang lahat-lahat. Agad kumilos ang mga pulis upang dakpin si tatay. Tinuro ni Ate Nora kung saan nagtatrabaho, pero wala doon ang puntahan ng mga pulis. Sinubukan nilang tignan sa bahay pero wala din doon. Tiningnan ni Ate Nora ang silid nila pero wala na ang mga ibang damit ni tatay. Ibig sabihin ay tumakas na ito. Nangako naman ang mga pulis na gagawin ang lahat para mapanagot si tatay. Pinaghanda ako ng pagkain ni Ate Nora at pinilit na kumain. Nagpasalamat ako kay Ate Nora dahil sa pag-alalay sa akin. Hindi ito umalis sa tabi ko hanggang sa dumating si James para sunduin ako. Gulat na gulat ito sa mga sinabi ko. Sorry mahal, patawarin mo ako, hindi man lang kita napagtanggol. Kung alam ko lang di sana kita iniwan. Wala akong naitugon kundi pag-iyak. Wala naman siyang kasalanan. Nang araw ding iyon ay isinama na ako ni James sa bahay nila. Si Aling Nora ay naiwan sa bahay pero sinabi niya na aalis na din siya sa bahay na iyon. Pinantayan ako at inalagaan ni James. Ginawa niya ang lahat para maging okay ang kalagayan ko. Salamat mahal, hindi mo ko iniwan. Ang akala ko ay mandidiri ka na sa akin. Bakit naman ako mandidiri sa iyo mahal, hindi mo naman kasalanan ang nangyari? Biktima ka lang tsaka mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan at pababayaan. Nakadama ako ng kapanatagan sa sinabi ni James. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, salamat sa lahat. Nakiusap ako kay James na hanapin si nanay. Namimiss ko na kasi ito lalo na may pinagdadaanan ako. Nais ko itong makasama at mayakap. Paalis pa lang si James ay bigla namang dumating si Ate Nora kasama si nanay at Kuya Boyet. Hinanap niya pala ang tinitirahan nila nanay, ay ipinagtapat niya ang mga ginawa ni tatay. Patawarin mo ako anak at iniwan kita. Halos humagulgol ito sa pag-iyak at abot-abot ang paghingi ng tawad. Nagsisisi ito dahil hindi niya ako naisama. Wala kang kasalanan ay dahil ako naman ang tumutol na maisama niyo noon sad ko. Patawarin mo kami ng nanay mo sa ad ni Kuya Boyet. Ang sabi ni James ay makabubuti na doon muna magstay sila nanay. Habang hindi pa nadadakip si tatay. Pumayag naman si nanay dahil gusto niya din akong mabantayan. Naguguluhan pa din ako kung dapat ko pa bang ipakulong si tatay. Mahal ko si tatay at ayaw ko din mapahamak siya pero masakit din ang ginawa niya. Alam ko din na hindi papayag si nanay na hindi mapanagot si tatay. Si Kuya Boyet naman ay nagpaalam na may aasikasuhin kaya ilang araw daw muna mawawala. Si nanay ang naiwan sa bahay ni James kasama ko at Aling Celia at James. Ilang araw lang ang lumipas ay may dumating na mga pulis at sinabi ang masamang balita. Hindi ko alam kung masamang balita ba o magandang balita ba yon. Dahil si tatay daw ay napatay at ang ikinagulat ko ay si Kuya Boyet daw ang nakapatay. Kusa naman daw itong sumuko sa mga pulis at kasalukuyan ng nakakulong. Parehas kaming naiyak ni nanay habang magkayakap, pero hindi ko alam kung para saan. Naiyak ba kami sa pagkamatay ni tatay o sa pagkakakulong ni Kuya Boyet? Hindi ko din alam kung bakit kailangan gawin yun ni Kuya Boyet. Ang sigurado ko lang kung bakit ako naiiyak ay dahil sa gulo ng mga pangyayari sa buhay namin. Umuwi kami ng bahay at inayos ang bahay upang doon paglamayan ng aking ama. Sa ilang araw na binurol si tatay, ay hindi ko matandaan kung may pagkakataon ba na naiyak ako. Naubos na ang luha ko. Hindi ako masaya sa pagkamatay niya, pero hindi rin ako nakadarama ng pighagi. Matapos malibing si tatay ay pinili ko munang magstay sa bahay kasama si nanay. Ilang buwan lang ang lumipas ay dumating na ang mama ni James. Ipinakilala ako nito at si nanay. Mabait ang nanay niya at tanggap ako sa kabila ng lahat ng alam niya ang mga nangyari. Naging maayos ang lahat at sa tulong ni James ay unti-unti na akong nakalimot sa mga nangyari. Pero isang araw ay may masama na naman na nangyari. Si nanay habang naghihiwa ng mga langka ay bigla na lang nahilo at bumagsak. Nawalan ito ng malay kaya agad akong tumawag ng tricycle upang madala sa ospital. Napatawan naman ito ng first aid pero nalaman ko na may tumor pala ito sa utak. Nang magising ito ay kinausap ako at sa mahinang boses ay may ipinagtapat siya na ikinabigla ko. Si Boyet anak, siya ang tunay mong ama. Ha? Naitotoo ba? Pero paano nangyari? Mas makabubuti anak na puntahan mo siya at dalawin
para mas maipaliwanag niya ng husto ang lahat. Nakakagulat, nakakabigla. Si Kuya Boyet ang lalaking ilang beses kong tangkain na akitin. Bakit hindi niyo sinabi noon, Nay? Patawarin mo ako, anak, patawarin mo kami ni Boyet. Bumuhos ang mga luha sa mga mata namin ni Nanay. Puntahan mo siya, anak, saad ni Nanay. Nang araw ding iyon ay binawian na ng buhay si Nanay. Malala na daw ang tumor nito. Matagal na sigurong iniinda pero nilihim lang sa amin. Napakasakit pero wala na akong magagawa dahil wala na si Nanay. Ang nasa isip ko ay kung paano haharapin si Kuya Boyet. Ang tunay kong ama na matagal kong pinantasya. Matapos malibing ni Nanay ay nagpasama ako kay James para dalawin si Tatay Boyet. Kaba at pagkasabik ang nadarama ko noon. Nabigla pa ito nang makita kami ni James. Kamusta na magdatanong nito? Alam na pala niya na pumanaw na si Nanay dahil nasabi ng isang kaibigan. Nais kong kumpirmahin ang nalaman ko. Eat high? Iyon ang sagot ko o ang tanong ko sa kanya. Napayo ko ito saglit marahil ay nabigla. Kung ganun ipinagtapat na pala ng nanay mo. Upo bago siya mamatay. Patawarin mo ako magdaanak. Bata pa ako noon at takot pa sa obligasyon. Bumalik ako. Binalikan ko ang nanay mo nang handa na ako pero huli na ang lahat. Kasal na siya kay Robert pagbalik ko. Nagsimulang tumulo ang luha ko nang ipaliwanag ni Tatay Boyet ang lahat. Wala daw silang relasyon ni Nanay noon. Dala lang ng init ng katawan at kabataan kaya may nangyayari sa kanila. Kaya nang malaman niya na buntis si Nanay ay tumakas siya. Bumalik daw siya matapos ang ilang buwan dahil nakapag-isip-isip daw siya. Nagdesisyon siya na panagutan na sana si Nanay dahil alam naman niya na siya talaga ang ama. Biren pa kasi si Nanay noon nang makuha niya. Marami pang pinaliwanag si Tatay Boyet pero hindi ko na inintindi. Isa lang ang mahalaga sa akin. Ang malamang hindi papatay ang aking ama. Buhay na buhay at nasa harap ko. Niyakap ko ito ng mahigpit. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kaya mo ako iningatan. Kaya mo ako pinrotektahan at binabantayan. Kaya pala mas ramdam ko ang pagmamahal mo kaysa sa taong matagal kong kinilalang ama. Lumipas ang ilang taon ay nakalaya na ang aking ama. Isinama ko siya sa bahay at ipinakilala ang kanyang apo na babae. Si Mayet, Magda at Boyet.